kanya-kanyang mga paraan sa pag-aalaga at pagbebenta ng ibon. So yun po yung ating tatalakayin sa video ito. At kung bagong viewers ka sa channel na ito, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Mapagpalang araw po mga kahabi. So ang tatalakayin natin yung mga kapamaraanan sa pag-aalaga at pagbebenta ng ibon. So sa Pilipinas mga kahabi, meron tayong napakaraming mga nag-aalaga ng mga ibon. Marami rin sa atin ang estado, hindi pare-parehas ang estado sa buhay. Pero nahihilig tayo sa pag-aalaga ng ibon. Kaya yung pag-aaralan natin, yung topic natin ngayon ay kanya-kanyang mga paraan sa pag-aalaga at pagbebenta ng ibon. At sagutin din natin yung mga katanungan ng ating mga kahabi. So, personally sa akin, marami na akong nakikita sa lalong-lalo na sa social media. Dahil ito po yung napakadali na transaction, pakikitungo, pakikisalamuha, pagtatanong, no, mga kahabi, at sa mga post ng ating mga kahabi regarding po sa mga species sa kapamaraanan ng kanilang pag-aalaga at sa pagbebenta ng kanilang mga ibon. Tapos mayroon tayong napapanood sa mga YouTube na mga vlog regarding po sa pag-aalaga at pagbebenta ng ibon. Yung isa na po ako dito sa mga paraan ko sa pag-aalaga. So, at sa pagbebenta. So, kanya-kanya po tayong mga kapamaraanan. Hindi natin pwede na i-general natin yung sistema ng pag-aalaga. I-general natin yung pagbebenta ng mga ibon. So, hindi po ito mangyayari. So, bawat tao, bawat kahabi natin, bawat nahihilig sa ibon ay kanya-kanya tayong kapamaraanan. Kung meron kang paraan, ganyan ang paraan mo. Yung isa nating kahabi, ganyan din yung paraan. Ay yung iba naman, iba yung kapamaraanan sa kanilang pag-aalaga. So hindi natin masusukat yung kanilang kapamaraanan. Bagkos, pwede nating i-share. Ito ang maganda sa atin, sharing sa ating pag-aalaga, sharing sa ating pagbebenta, sharing sa mga prices ng mga ibon para nakakaroon tayo ng mga idea na pwede nating kopyahin kung ito naman po ay makakabuti sa ating aviary, sa ating pag-aalaga, sa ating pagpupuhunan, sa ating pagbebenta, ay yun po ang maganda. Pero kung magsasapawan po tayo, ang mali ikayan, eto ganyan, dapat ganito, ay medyo magkakasakitan lang tayo ng mga opinion. Ngunit kung magsisharing tayo at meron tayong respeto sa isa't isa, yun po ang maganda sa buhay mag-iibon. So ganun din po yung mga tanong, komento at paliwanag ng ating mga kahabi. Tulad ni kahabi Nestor Kakayan, Sir, without due respect, business po kasi yan. Kung walang kita, di mag-switch sa iba, mag-switch ng negosyo. Worldwide yung business na ganyan. Kahit sa Indonesia or India, uncontrolled yan. Or mostly non-papers. Tama po yung ibang explanation nyo, pero marami din po ang mali. So shoutout po sa iyo, kahabi Nestor Kakayan, at maraming po salamat sa inyong komento. Yes po, nire-respeto ko po ang inyong komento, ang inyong saloobin, ang inyong opinion. Ngayon, kung meron tama sa explanation ko, maraming pong salamat. So kung yung explanation kong mali para sa inyo, ay ito po ay aking nire-respeto. Dahil yun po ang inyong pananaw. So ganun po talaga ang pag-aalaga natin. Meron tayong kanya-kanyang kapamaraanan. So tama din po kayo kahabi na business talaga itong trading ng ibon. Dahil ang trading po ng ibon ay tinatawag na pang-apat na po yung illegal trading. Pang-apat na po na lucrative business in the world.
sa buong mundo po ha. Pang-apat na po ang illegal trading. So, kung nag-illegal trading tayo ng mga ibon na walang mga rehistro, ay nasasama po tayo doon sa lucrative. Dahil ang lucrative po ay napaka bilis na pagkakakitaan or profit. So, kung hindi tayo nagiginhawaan sa pagkakakitaan sa ibon, ay pwede tayo mag-switch sa ibang negosyo. Sabi nga ni Nestor Cakayan, kung walang kita sa pag-ibon, adi magpalit tayo ng ibang pagkakitaan. Ganun lamang po yan. Kasi kanya-kanya nga po tayo ng paraan sa pagbebenta ng ibon. Tulad din ng sa Indonesia raw, sabi niya, sa India. So kahit naman po sa ang bansa, basta illegal trading po, madali po talagang pagkakakitaan. So, maraming po salamat sa Kahabi Nestor Cakayan. So, ganun din po si Kahabi Bar 75. Sir, para sa akin lang naman po, hobby nga lang, bakit pa kailangan ng mamahalin na ibon? Important doon, maging masaya kung anong meron ka na ibon. God bless po. Yes po, tama po kayo. Kung hobby lang din naman natin, so bakit pa tayo bibili ng mamahaling ibon? Yes po, tama po. Pero paano naman po yung may kakayahan na bumili ng mamahaling ibon? So, kaya nga po, yung topic natin, kanya-kanyang paraan sa pag-aalaga at pagbebenta ng ibon. So, kung kaya naman, kung afford naman yung mamahaling ibon, why not? Di ba? Afford niya naman. So, sa pag-aalaga ng ibon, didepende tayo sa budget natin. Kasi, kung tutusin, ang gusto ko, yung magagandang ibon, lalo na yung mga Macau o Macau, napakagandang ibon yan, pero hindi ko naman afford. So, dito lang tayo. Ito yung mga species ko. Indian ringneck, black-headed guy, GCC, kakatil, African lovebirds. So, ito yung afford ko eh. So, dito ako maligaya. Dito ako nasisiyan dahil ito ang hobby ko. Dahil ito yung afford ko. Kung afford mo yung ganyang budget, yung ibon na yan, mas mainam. Kaya po tayo merong kanya-kanyang paraan sa pag-aalaga. So shoutout po sa iyo, Kahabi Bar 75. Maraming po salamat sa inyong pagbabahagi, sa pagpapaliwanag at ng inyong komento. Mabuhay po at God bless din po sa inyo. So ganun din po yung ang importante doon na Bar 75, maligaya tayo, masaya tayo kung ano yung meron tayo. Yun po, doon tayo nagkakaisa sa pag-aalaga natin ng ibon. Nagkakaisa tayo at nagiging masaya tayo sa pag-aalaga ng ibon. Ganon din po yung katanungan ng ating kahabi na si Amado Katubay. Gandang araw, idol. Magkano na po ba ang pair ng Indian ringneck at Sun Conure? Thanks po sa sagot. God bless. More idol. So shoutout po sa iyo, Kahabi Amado Katubay. So as now po, as of now, tayo po ay nasa kalagitnaan taon ng 2025. So depende po ito sa breeder at si seller. So bibigyan lang po kayo ng idea, yung average lang na presyo ng pair ng Indian ringneck. So depende po ito sa mutation, kahabi ha. So doon lang po tayo sa normal green. Ito po yung pinakamura na Indian ringneck. So pair, depende po sa pair kung ito ay banded, kung proven or matured pair na. So depende po yan. Pero mga nagre-range yan mga kahabi sa mga nasa 18 and up. Yun po ang may sasuggest ko sa inyo sa Indian ringneck. So 18,000 pair sa Indian ringneck na green ha. So mas mataas na mutation, mas mataas din ang mas magandang mutation, mas mataas din ang presyo. So sa Sun Conure naman ay mga nasa average lang ito ha, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Depende po ito sa seller at sa buyer, sa breeder. So mga nasa 25,000 kahabi o 30,000 sa most like that ang price ng Sun Conure kahabi. So yun po, hope meron tayong natutunan, Kahabi Amado Katubay. So ang pangalawang katanungan niya,
ni Kahabi Amado Katubay. Gandang gabi, idol. Ask ko lang po kung ilang taon bago mag-breed ang Indian ringneck. Thanks po sa sagot. Stay safe po and God bless. So, sa Indian ringneck po, nagmamature siya around 2 years. So, diyan po nagsisimula mag-mature ang Indian ringneck. So, 2 years po, diyan po magsisimula ang pagbibreed ng Indian ringneck. So, pagdating po ng 2 years, matured, doon pa lang po sila magsisimula ng pagbibreed. So, meron ibang kahabi natin na mas mababa sa 2 years ay nagbibreed na raw. So, mas maganda yung kanilang pag-alaga. Pero mostly, generally, sa pangkalahatan ay 2 years po, doon po nagsisimula. Sa simula pa lang yun hindi pa sinabi natin na magbi-breed na. Pwede mag-breed pero doon po mag-start mag-breed. 2 years old po ang Indian ringneck and up bago sila mag-breed. So depende na po yan sa ating pag-alaga para makapag-breed sila. So hope Kahabi Amado Katubay, meron tayong napulot na konting kasagutan sa inyong katanungan. So maraming po salamat. At ganun din po si Kahabi Enrique Lauchenko. Sir, meron ka bang San Conyor na hen at magkano ang isa? Need ko ng dalawa. So, sa aviary po, wala po ako rito San Conyor. So, sa mga kahabi natin dyan na meron pang out na hen na San Conyor, ay pwede nyo pong i-message si Enrique Lauchenko. Naghahanap po siya ng hen at nag-inquire siya kung magkano. So, direct message nyo na lang po si Kahabi Enrique Lauchenko sa kanyang pangangailangan ng San Conyor na hen. 2 peraso ang kanyang kailangan. So lahat ng mga kahabi natin dyan na nakapanood nito at meron pang out na San Conyor ay paki-message na lamang po si Enrique Lauchenko. So ito po yung pamaraan natin na kung paano ang kapamaraan natin sa kanya-kanyang mga paraan sa pag-aalaga at pagbebenta ng ibon. So yung paraan natin na pag-aalaga ay pwede tayo magbahagi ng kung saan tayo makakapag-avail, pwede tayo mag-sharing ng ating mga ginagawa sa pag-aalaga. So yun ang mga kapamaraanan natin sa pag-aalaga at sa pagbebenta ng ibon. Katulad ng kahabi natin, gustong bumili. So magbabahagi tayo ng kapamaraanan sa pagbebenta. So wala man ako pagbenta, so pwede natin sila i-refer doon sa mga kahabi natin na mayroong pack-out na San Conyor. At ganoon din po si Kahabi Joey Asuncion. Sir, magkano na po ngayon yung presyo nino ng tail po sir? Sa tail po sa pair. So sa as of now po, ang alam natin sa pair na kakatail ay mga nasa 2.5 up. 2.5 up po pataas. Kasi ang isa na pong piraso ngayon ay 1K Miban, nasa 900 na. Yun na po yung mga normal na kakatil. Yun po ang presyohan ng kakatil sa ngayon. So idea lang to. Hindi ko sinabing ito ang mabibili mo. So depende po yan sa breeder or seller na inyong mapagtatanungan at sa kanyang magiging presyo. So hopefully mga kahabi, meron tayong mga natutunan sa mga kamaraanan, sa kanya-kanya nating kapamaraanan sa pag-aalaga at sa pagbebenta ng ibon. So maraming po pong salamat mga kahabi. At kung nagustuhan nyo itong talakayan natin, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So ganun talaga sa buhay mag-ibon. Meron tayong mga hindi pagkakaunawaan, meron tayong hindi napagkakasunduan sa mga bagay-bagay sa larangan ng pag-aalaga at sa pagbebenta. Hindi man tayo nagkakatugma sa ating mga presyohan, sa ating mga mutation. Ang mahalaga kahabi ay nagkakaisa tayo sa buhay mag-ibon. So yun po ang the best. Ang maganda dyan, nagkakaisa tayo, nagsisharing, nagbibigayan ng mga opinion, nagbibigayan ng mga komento, nagbibigayan ng mga may pang-out, nagbabatuhan tayo ng mga information. Yun po ang maganda bilang isang buhay mag-ibon. So doon po tayo nagkakasundo. Meron man tayo kanya-kanya mga kapamaraanan sa pag-aalaga at sa mga pagbebenta, at least nagsisharing pa rin po tayo. So maraming po salamat at nais ko rin pong i-shoutout ang ating mga kahabi
na patuloy sumusuporta sa ating YouTube channel at sa mga silent viewers dyan. Shoutout po sa inyo. At sa mga hindi pa po nakasubscribe na mga kahabi natin ay pasubscribe naman po at pakiclick po yung notification bell para ma-update tayo sa mga bagong video nating upload regarding po sa buhay mag-iibon. So nice ko rin po i-shoutout ang ating mga kahabi, si Kuya Joms TV, shoutout po sa inyo, si Kahabi Alberto Ramos, si Kahabi Juan Arwin Gilas, shoutout po, si Kahabi Victor Aguila, si Kahabi Alan Rason, si Kahabi Anton Town Deco, shoutout po, si Kahabi Orlando Makalalad, si Kahabi B-Boy Lizarda Escudero, shoutout po, si Kahabi Ryan Jan Tamayo Karandang, si Kahabi Raymart Ibarra Martinez, shoutout po Kahabi, si Kahabi J Castor, si Kahabi J R Garcia, last but not the least, si Kahabi Nico Inchanco. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman sa paraan sa pag-aalaga at pagbebenta ng ibon. Hindi man tayo nagkakasundo, meron man tayong kanya-kanyang mga kapamaraanan, ang mahalaga nagkakaisa tayo bilang isang buhay mag-ibon. Mabuhay and God bless. Thank you for watching!